A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating pagpapatuloy sa ating programa sa Ramadan series natin ngayon. Ngayon po ay dadako tayo sa hadith. Parang mahina po ang net natin ngayon dito. Hindi natin alam kung tuloy-tuloy pa ito siya dahil sa kahinaan ng net ngayon. Anyway po, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa hadith na nabanggit ito sa Tirmidhi sa pag-uulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an, at ganun din si Ibn Mas'ud na naiulat din kay Bazar na ito ay sahahahu Albani, na ang ibig sabihin ng hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay umakyat ng mimbar ay nagsabi siya ng 3 beses na nag-amin. Una, sa unang palapag nagsabi siya ng amin. Pangatlong palapag ng kanyang pag-akyat nagsabi din ng amin. Falamma stawa fajalasa faqala amin. Mahina po talaga ang net natin ngayon. Hindi natin alam bakit ganito siya ngayon. Dahil dito sa lugar siguro. So ngayon po, yung hadith na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nag-amin at tinanong ng mga sahaba, o sugo ng Allah, ano po ang dahilan kung bakit kayo nag-amin? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril faqala ragma an anf imru'un dhakarta anhu falam yusalli alayk. Faqultu amin. Faqala ragma an anf imru'un adraka bi abawai falam yadkhul al jannah. Faqultu amin. Faqala ragma an anf imru'un, hindi ko talaga alam to, na nawawala tayo, adraka Ramadan fa lam yaghfir lah. Faqultu amin. Ang buod ng ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid sa Islam, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay noong siya ay umakyat ng mimbar para mag-deliver ng khutbah, paalaala sa mga tao, ay nagsabi siya ng amin. Tinanong ng mga sahaba anong dahilan kung bakit 3 beses siya nagsabi ng amin, at sinabi ni Propeta Muhammad, nawa ang habag at pagpapala ng Allah ay mapasa kanya, ay sinabi niya, dumating kasi sa akin si Jibril, ang anghel Jibril, at siya ay nagsabi na, O Muhammad, kasawi ang palad, kalugian sa isang tao na nabanggit ang iyong pangalan at nabanggit ang iyong pangalan o Muhammad at hindi man lang siya nagpugay sa iyo o hindi man lang siya nagbigay ng respeto o pagbati sa iyo o hindi siya nagsalawat. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay amin. Tanggapin ito ng Allah. Pangalawa ay sinabi niya na doon tayo punta sa banda doon dahil baka doon ay pwedeng baka mas maano rito sa banda rito, baka mas malakas. Ang problema kasi maingay. So anyway, mga kapatid, subhanallah, ya Allah, tanggapin ito sa akin, tanggapin ito sa amin, kayo na mga nanonood, mga kapatid. Wallahi, dahil sa kainahan ng internet doon, o hindi ko alam kung bakit ganun, bumaba tayo rito. Tapos punta tayo dito sa may mga tabi-tabi sa gilid, baka pwede natin may bahagi ito
Dahil alam natin, sayang ang pagkakataon, abang may oras, abang may panahon. So sige lang, tignan nyo muna saan itong mga lugar na ito. Yan, nakakita kayo ng mga alahas. Alahas lang yan, mga palamuti lang yan. So yung taga rito, alam niya kung saan ito. Pero dito tayo pupunta sa banda rito dahil dito parang malakas yung lumabas na talaga tayo. Oh. Yan. Lumabas tayo ngayon para mas makita natin. Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Kaifa anta ya akhi? Where is my country? My country is stable. My country Sudan. Oh, mashallah, anta min Khartoum. Yes. Ya Allah. Uhibbu Sudani. Mashallah. Hayakallah. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Who's the president? Bashir. Khalas. Wallah, subhanallah. Khair. Inshallah good Sudan. Okay, good. Saan ba tayo ngayon? Dito maganda. Sige, dito tayo. So, tignan natin dito. Bismillah. Okay. So, ngayon, yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pagpapatuloy, mga kapatid. Napakaganda pong kasing hadith na ito eh. Napakaganda yung hadith na yun. So, ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may amin. Yung pangalawang pag-akyat niya, sabi niya kasawi ang palad doon sa isang tao o kahit sino sa atin na naabutan niya ang dalawa o isa sa kanyang mga magulang at siya ay hindi nakapasok sa paraiso. Sabi ni Propeta Muhammad, amin. Ganon din kasawi ang palad ang isang tao na siya ay nadatnan niya ang Ramadan o nagpaalam ang Ramadan ay hindi man lang siya napatawad sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Propeta Muhammad, amin. So mga kapatid, ayon sa mga pantas sa kanilang pagpapaliwanag dito sa hadith na ito ni Propeta Muhammad, subhanallah, napakahalaga. Maraming aral po na mapupulot natin dito. Istignan nyo itong tatlo na ito. Una, yung karapatan ni Propeta Muhammad sa atin bilang mga Muslim na pag narinig natin ang kanyang pangalan, kailangan tayo ay magsalawat. Yung magsabi tayo ng sallallahu alaihi wasallam. O di kaya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. O di kaya, ang pinaka simpleng sabihin mo lang ay sallallahu alaihi wasallam. Nang ibig sabihin nun, nawa ang pagbati ng Allah, ang kanyang habag, ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga anghel ay sila, ang mga anghel at mismo ang ating tagapaglikha ay nagbibigay ng pagbati kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ibig sabihin ng pagbati ng Allah sa kanyang propeta ay yung bibigyan siya ng pagpapala, biyaya at habag mula sa kanya. So, ibig sabihin nun, kung bakit natin ito ginagawa, dahil pag-uutos ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi lang siya mismo, pati mismo ang Allah ang nagsabi, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Katotohanan si Allah at ang kanyang anghel ay sila ay nagsasalawat sa kay Propeta Muhammad. Ang pagsalawat ng mga anghel sa propeta ay sila ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na paghabag at kapayapaan sa ating mahal na propeta. At ang pagbati naman ng Allah kay Propeta Muhammad ay siya ay pinupuri siya bilang isang tao dahil sa kanyang mga busilak na puso at magagandang gawain at kapuri-puri siya dahil sa kanyang pag-uugali. At pinakamahal ng Allah sa lahat ng kanyang nilikha ay si Propeta Muhammad. So anuman ang gawin ng isang Muslim,
Kristiyano, Hudyo, sa kanilang paninira kay Propeta Muhammad, mananatili na si Propeta Muhammad ay mahal ng kanyang tagapaglikha, mananatili na si Propeta Muhammad ay sinusunod ng more than millions o billions na ngayon ang mga Muslim dahil sa kay Propeta Muhammad. Dahil hindi ganap ang pagiging Muslim natin kung hindi tayo maniwala kay Propeta Muhammad na huling propeta. Hindi ganap ang pagiging Muslim natin na hindi natin mahalin si Propeta Muhammad sa katulad ng pagmamahal o mas mahigit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay at sa kahit sinong tao. So ang punto rito, ikaw at ako na nakikinig bilang isang Muslim, kailangan po natin na pag narinig natin ang pangalan ni Propeta Muhammad ay tayo ay magsabi ng sallallahu alaihi wasallam. Una, karapatan niya ito sa atin. Pangalawa, kung sino ang nagdanais na bibigyan ng Allah ng maraming habag at pagpapala at maraming biyaya, gawin niya yon. Pangalawa, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang magiging kasama, kapitbahay, ay ang mga taong laging siya ay nagsasalah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ang ating pagpapasalah at pagsabi natin ng sallallahu alaihi wasallam, nawa ang habag, awa, pagpapala, pagbati ng Allah ay mapasa kanyang Propeta Muhammad alaihi afdalu salatu wasalam. At mga kapatid, sa totoo lang, kung sino may mga pinagdadaanan, sino may mga problema, kung sino yung may mga hinagpis sa buhay, paramihin mo lang ang pagbati at pagsalawat kay Propeta Muhammad dahil ito ay nagpapawi sa lahat ng anumang mga pabigat sa ating buhay. Kaya bago tayo magdua, bago natin gawin ang isang bagay, bago tayo mag-isip na anong nakakalimutan natin, salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rahmatul lil alamin wa huwa qudwatuna wa huwa habibuna. At yan ang isa sa dapat sa isang Muslim na huwag niyang kalimutan ang pagbati at pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam, lalo na pag naririnig mo lagi ang kanyang pangalan. So ngayon, dadako tayo sa pangalawa na sinabi ni Propeta na nagsabi siya ng amin. Kasawi ang palad sa yaong siya na nadatnan niya ang isa o dalawa sa kanyang mga magulang na sa edad na malaki na ang kanyang mga magulang o tumanda na sila at siya ay hindi nakapasok sa paraiso. So anong maiintindihan natin dito mga kamusliman? Isipin nyo, ang ating pagpasok sa paraiso ay nakasalalay, of course, ito sa habag at awa ng Allah. Pero ang dahilan para tayo ay makapasok sa paraiso ay dahil sa instrumento at dahil sa pagmamahal at habag ng ating mga magulang. Kaya sa hadith na nabanggit din ay ang tao na siya ay kinasuklaman ng kanyang mga magulang o hindi napatawad ng kanyang mga magulang o wala siyang, ang kanyang mga magulang ay pinabayaan niya o galit ang kanyang mga magulang sa kanya, ganun din ang galit at puot ng Allah sa isang tao na yun. Dahil ridaul walid, ridaullah subhanahu wa ta'ala alal abd. Ang pagpapala at habag at pagmamahal ng magulang sa kanyang anak ay ganun din, mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baliktarin mo yun pag ikaw ay kinasuklaman ng iyong magulang, hindi kanya pinatawad, salbahe ka sa kanila, pasaway ka sa kanya. Ibig sabihin, ganun din ang pagkapuot at galit sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Islam po, ang turo niya sa atin ay lalong-lalo na kung sino ang dapat natin pakitunguhan ng mabuti, mahalin, respeto, igugol ang ating buhay ay ating mga magulang. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Subhanallah. Kung sino yung dapat natin pakikitunguhan ng mabuti, kung sino yung dapat natin alam nyo yun, dito sa mundo, kung sino yung dapat nating mahalin, sino yung dapat natin paglikuran, sino yung dapat natin pakitunguhan ng mabuti, walang iba kundi ang ating mga magulang, lalo na ang iyong ina, na kung saan doon nakasalalay ang pagpasok natin sa paraiso. Al-jannatu tahta qadamal umahat. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasalalay sa mga kamay
ng ating mga magulang, lalo na ang ating ina. Ayon sa talata na binasa natin kanina, sabi ng Allah, ipinag-utos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na mag-isa. Huwag tayo magtambal sa Kanya, gumawa ng kabutihan dito sa mundong ito dahil para sa Allah, at sumamba na nag-iisa lang ang Diyos, hindi 2-3 persona, at huwag tayo magtambal sa Kanya. At pagkatapos ipinag-utos ng Allah na pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang. At pag ang isa o dalawa sa kanila ay nadatnan natin na malaki na ang kanilang mga edad, huwag nating sabihin sa kanila ang mga salitang "Uff," yung ikaw ay parang nagdadabog, sumisigaw, tinatalikuran mo sila, wala kang respeto, hindi mo pinapakinggan ang kanilang payo, dahil yun ay isang kinamumuhian yun ng Allah at hindi mahal ng Allah. Kaya dito sa hadith na ito matatagpuan natin na kasawiang palad, kalugian sa isang tao na nadatnan niya ang kanyang mga magulang pero hindi siya nakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. If you try to think and ponder about the hadith of this the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the first place yung sinabi niya na ragman anf, yung hindi tayo nagsala kay Propeta Muhammad, kasawian yun. Pero yung itong pangalawa na ito ay sinabi yung paraiso. So bakit ang paraiso? Dahil po may mga tao na nagnanais pumasok sa paraiso, gusto mag-jihad, pumatay para sa Allah, gusto niyang gumawa ng lahat, mga sadaka, mag-umrah, mag-hajj, subhanallah. Walang timbang yung mga yan. Mas napakamalaki ang timbang niya at mabigat sa Allah na pakitunguhan ng mabuti ang mga magulang natin. Minsan, tumanda na yung mga magulang natin. Napapagod ka na sa kanila o magserbisyo ka na sa kanila. Alhamdulillah, tayo na mga Muslim, tayo gusto natin alagaan sila. Hindi katulad ng mga kuffar ay kanilang pinapadala sa mga care center o merong mga caregiver na nag-aalaga sa kanila dahil sa pera lang. Why not ikaw mismo, di ba? Nung ikaw ay bata, inalagaan ka ng nanay mo, tatay mo. Kahit anong mangyari sa'yo, nandyan sila sa'yo. Ngayon, matanda na sila. Tapos, malakas ka na, may kapangyarihan ka na, mayaman ka na, basta mo na lang ipamimigay o ibibigay siya sa mga sa mga center, samantalang ikaw nandoon ang tunay. Kaya mga kapatid, wallahi, ako ay tunay na lubusan na naniniwala at sumasaksi. Ang sino mang tunay na mapagmahal, marespeto at masunurin sa kanyang mga magulang ay siyang tao na tunay na ipinagpapala dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Maaari hindi natin nakita dito ang mga pagpapala niya dito sa mundo, pero ang pinaka-importante, ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay ang paraiso ng Allah dahil sa mga taong tunay na mabuti na nakikitungo sa kanilang mga magulang. Kaya habang nandito pa po ang ating mga magulang, pakitunguhan sila ng mabuti. May oras na pag sila ay wala na sa ating piling, laging nasa huli ang pagsisisi sa bandang huli. Kaya dapat lang po tayo ay laging, alam nyo yun, minsan hindi ang mga magulang natin, hindi lang pera ang kailangan nila. Ang kailangan nila ang atensyon. Kailangan nila yung care, yung thoughts. At least you call them, at least you care of them, at least magbigay ka sa kanila na kung anong may bigay mo. Dahil ang kailangan ng ating mga magulang sa atin ay yung makita nila sa atin na tunay natin silang minamahal. Allahu Akbar. So sana po sa mga sandali ito napulutan natin ng aral ang patungkol dito sa hadith na ito, at bilang panghuli sa hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad ay kasawiang palad sa isang tao na dumating ang Ramadan o tapos na ang Ramadan o dumating man lang ang Ramadan, hindi nagbigay ng binipisyo sa kanya na hindi siya napatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang ibig sabihin po, ang Ramadan na ito ay dumating sa atin bilang napakalaking biyaya sa atin. Napakalaking biyaya na dapat ay pagtuunan natin ng pansin, pagyamanin natin na gumawa ng maraming kabutihan. Gumawa ng maraming pakikipagpaligsahan sa buwan na ito. Wa kana ajwadun nas fi hadal shahr al mubarak kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad pinakamabuting tao, pero mas nagpapakabuti na mas dinudoble niya ang kanyang mga gawain, lalong-lalo na sa Ramadan na ito. Dahil ang Ramadan, shahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an was-siyamu wal-Qur'anu syafi'ani yaumal qiyamah. Ang pagbabasa ng Qur'an, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay ito ay magbibigay ng pamamagitan sa isang tao sa araw ng paghukom. Wallahi,
And I swear to Allah, kung ikaw pa dito ngayon sa buwan ng Ramadan, hindi ka pa nagbago, ano pa ang saysay ng pagiging Muslim mo kung hindi pa tayo nabago? So it's about time for us to repent our sins, to repent from bad to good, and to ask forgiveness and guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And we should rectify ourselves, because this is the month where we need to train ourselves. We need to learn how to discipline ourselves and how to be closer to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, because the teachings and essence of Ramadan is for us to be aware and to be God-fearing. Yes, because this is the essence of Ramadan, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may become self-restrained, so that you may become aware, so that you may become among those who are a righteous person, who always remember and fear Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the teachings of Ramadan. Wherever you go, maybe you can break your fast, nobody sees you, but why didn't you break your fast? Why you are aware of something what you are doing? It is because you know by yourself that the one who created you is listening to you, and He knows whatever we do. So this is the month that we need to gain taqwa. This is the month that we need to achieve. This is the month that we need to change from bad to good. Kung hindi pa tayo magbabago dito, napakalaking oportunidad saan pa tayo magbabago. So ngayon, hindi lang tayo magfa-fasting para maggutom o mag-iwan ng pag-inom ng tubig. Sabi nga ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zur wa amalun bi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Ang sino man na siya ay hindi niya pinigilan o hindi siya tumigil sa kanyang mga salita o mga salitang mga makatampalasan, mga salitang walang kabuluhan, mga salitang pagmumura, paglilibak, at mga gawaing na hindi mga mabubuti, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nangangailangan na nagutom ang isang alipin o siya ay nauhaw. Dahil ang tunay na turo ng Ramadan po ay hindi lang yung pagkagutom o pagtitimpi natin, datapo at pagdisiplina sa sarili. Pigilan natin ang ating mga dila sa buwan na ito, na kung saan i-minimize natin ang mga pagsasalita ng mga walang kabuluhan. Paramihin natin ang pagbasa ng Quran, igugol natin ang oras natin sa pag-aalaala sa Allah, pagtauba, makitungo ng mabuti sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay. Oras na po para magbago, oras na po para tayo ay maging malapitin sa Allah. Wallahi, hindi na natin alam, bukas isang araw baka dumating sa atin ang kamatayan. Nakikita natin ang bawat isa sa atin, mga kamag-anak, mahal sa buhay, bigla na lang sila nawawala, hindi natin alam kung kailan din tayo. Kaya sa mga sandali pong ito, kailangan po natin pagtuunan ng pansin na alhamdulillah, this is a great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that we are now in this blessed month of holy month of Ramadan, that we need to rectify ourselves and to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our good deeds and forgive our sins, and may Allah firm our faith in our religion, in this religion, the religions of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, inshallah sa mga pagpapatuloy pa natin, inshallah masundan pa ito bukas isang araw hanggang sa makakayanan po natin sa mga gawain na ito. At lagi ko ito sinasabi sa sarili ko, maski gaano tayo ka-busy, ya Allah, tanggapin mo ito sa amin. Dahil dito sa mundong ito ay trabaho at pagsusumikap, dahil wala ang gantimpala dito. Ang gantimpala, ang pag-aani ay sa araw ng paghukom, na doon ay walang trabaho, ngunit pag-aani ng gantimpala. Dito sa mundo, trabaho, pagsusumikap. Huwag ka nang umasam ng anumang gantimpala rito. Dahil anumang gantimpala rito, anumang matama mo dito sa mundong ito, ay mga panandalian lahat. Ito rin ay lilisanin mo. Ang pinakamahalaga at hangad natin ay ang gantimpala at ikagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa, ang kanyang paraiso na siyang layunin ng bawat isa sa atin. Allahumma dakhilna al-jannah, waghfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Jazakumullahu khairan wa kataballahu ajrakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.